Bago pa man naging mukha ng Chinese national basketball team sina Yi Jianlian, Zhou Qi at Guo Lun, iisang tao lang ang pumapasok sa isip ng mga tao tuwing nababanggit ang China sa mundo ng basketball. Yon ay si Yao Ming, isang NBA legend at Hall of Famer na ipinakita ang kanyang pagiging dominante sa NBA kahit na 9 na seasons lamang itong naglaro sa pinakamalaking liga ng basketball. Pero sa kabila ng pagiging all-time great sa NBA, hindi pa rin nagpasindak ang ating national team nang nakalaban nila sila Yao Ming at buong koponan ng China nang magkaharap ang dalawa sa 2002 Asian Games. Isa ang torneo na ito sa mga most memorable tournaments sa history ng ating national team. Binuo kasi ang team nun na Olsen Racela, Jeffrey Cariaso, Dondon Hontiveros, Rudy Hatfield, Mick Penisi, Eric Menk, Dennis Espino, Asi Taulava, Andy Siegel, Noy Castillo, Danny Ildefonso at Kenneth Duremdes. Kaya naman hindi nakapagtatakang 2-0 kagad ang naging standings nila sa preliminary round. Na-sweep ng Pilipinas ang Group C kung saan tinalo nila ang North Korea at UAE. Though ganyan din naman ang sitwasyon noon nila Yao Ming at ng Chinese national team matapos talunin ng Hong Kong at Kuwait sa Group A. Pagdating ng quarterfinals, heto na, naging magkagrupo na kagad ang China at Pilipinas. Heading into their matchup, parehong undefeated ang dalawang koponan. Tinalo ng Pilipinas sa kanilang first 2 games sa quarters ang Japan at Chinese Taipei. Habang nanalo rin naman ang China sa parehong dalawang koponan pero sa mas dominanteng paraan. Nilamangan ng 5 puntos ng Pilipinas ang Japan pero ang China by 45 points. Habang kontra Chinese Taipei ay 14 naman ang lamang ng mga Pinoy habang 63 big points sa mga Chinese. Kaya bago pa man maglaban, masasabing lemado talaga ang koponan ni Yao Ming kontra sa atin base sa mga numero. Malaki ang nakataya sa matchup nun ng Pilipinas at China. Kung sino man ang manalo ay makakakuha ng number 1 seed sa grupo natin at makakaharap ang number 2 ng kabilang grupo sa semis. Mas madali yon dahil kung sinong matatalo ay kakalabanin naman ang top team sa kabila. Sa mismong paghaharap, umpisa ng laro ay maagang nakakuha ng kumpiyansa si Asi Taulava dahil kahit pa 7-6 si Yao ay naiskoran niya ang depensa ng Chinese Giant. Ayos na move ang nagawa niya nun kaya naman hindi nakapagtatakang naging hype si Asi nang maiskoran niya ito para sa unang basket ng Pilipinas. Sa report ng Spin, inamin ni Taulava na na-excite siya matapos niyang maiskoran si Yao at sinigawan pangaraw niya ito. Pero kalaunan ay naging problema na para sa Pilipinas ang height ni Yao. Sinabi ni Taulava na parang naging volleyball game na ang laro. Aniya sa kanyang sumunod na 6 na tira ay lagi na itong nasasapal ng NBA legend. Buong laban ay paulit-ulit inatake ng Pilipinas ang depensa ni Yao Ming sa ilalim pero paulit-ulit din itong nabablangka ang tira ng mga Pinoy. Sobrang laking factor ng depensa ni Yao Ming nun sa game at yun na nga rin ang nag-set ng tone umpisa pa lang. Natapos ang first half nang may lamang na 17 points ang China, 38-21 at ganun din ang naging istorya ng sumunod na half at tinapos ng China ang laro ng merong 41-point advantage. Kahit na unang naka-score si Asi Taulava sa laro para sa Pilipinas, sa dulo ay nakapagtala lamang siya ng total na 6 points kontra kila Yao Ming. At hindi siya nag-iisa na nag-struggle. Biruin nyo, walang naka-score ng double digits sa ating koponan. Si Dennis Espino ang ating best scorer na merong 7 points, habang tiga-6 din naman na puntos sina Penisi, Siegel at Duremdes. Ganon kalakas ang depensa ng China. As a team, tumira lamang tayo ng 30% sa field at 9% sa tres. Grabing shooting woes yun. Sa kabilang banda, si Yao Ming naman ay gumawa ng 9 points, 5 rebounds para sa China. Tumira ng 2 of 4 sa field at 5 of 6 sa free throws. Hindi bigating numbers, oo, pero yung kanyang presensya talaga sa ilalim ang pinaka nakatulong sa buong koponan kaya't hindi tayo nakasabay sa kanila sa puntusan. Moving on, sa pagkadurog sa kamay ng China, napilitang kaharapin ng Pilipinas ang top team sa Group 2 na South Korea. At heartbreaking buzzer-beater loss naman ang ibinigay nito na may score na 68-69. Habang ang China ay may easy win naman kontra sa number 2 ng Group 2 na Kazakhstan with 69-point lead. Sa huli, lumabas na ang pinakamalakas pala sa tournament ang nakaharap natin sa semis. Nang talunin ng South Korea sila Yao Ming sa finals para sa ginto at nagsettle na lamang sa silver medal ang China habang bronze naman sa Kazakhstan nang bigyan na naman tayo ng masakit na pagkatalo. 2 puntos lang para sa medalya.